Welcome to One Kwentista Channel. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kwento. This is Nico. And I'm Frankie. Yun lang. Bilang descendant Emilio Jacinto, ano ba yung nararamdaman nyo nung nakita nyo na ang Quezon City ay nagbibigay ng honor to Emilio Jacinto? Ako po na actually nung bandang huli, especially kay Mayor Joy, na-shock ako kasi parang first time daw ever na na nag-celebrate yung Quezon City para kay Emilio Jacinto. So sana dapat hopefully by next or maging consistent na siya sa mga susunod pa na taon. So maganda nga po siyang panimula, especially nasimulan na dito sa sa Himlayan. At yun din yung vibe din kanina na medyo na medyo na parang napaisip din ako dun sa sa buong program. Ayun. Ano na feel mo nakita mo yung descendant Emilio Jacinto? Hindi lang kami Oo. Ayan, si Roy Jean. Saka yung nagsalita na si lalaki. Nagsalita ka niya. John. Saka si Tita Cora. Tamara. Ito kamukha ni Lolo Doro. Chodoro Jacinto. Ayan. Nono nila Lola Nati Camara. Jacinto Camara. Wait, live yan. Parang live. Recorded ko naman. Mas malala akong live. Ano yung feel mo bilang isang inapo? Nag-offer tayo ng wreath. Di ba? Masaya naman. Masaya naman. Kasi at least... Parang ako to. Masaya kami. Masaya kami. Masaya naman kasi nakita ko rin for the first time yung mga iba rin nating kamag-anak na hindi ko rin gaano masyado nakakausap or nakikita. Especially kasi, alam mo na, parang magkalayo na yata yun, di ba? Fifth cousin na sila. Yeah, hindi ako kasi familiar sa kanila. Well, except siguro sa kanya. Kasi nakikita ko siya Pero, yeah, yun lang. Natutuwa lang naman ako na they really give their time na, alam mo yun, yung Tagalog word na yun? Magkasama. Bilang descendants. Yun lang. Si Roy Jean. Roy Jean Galauran Suarez. Ayun. Ang dami ko na-feel kanina. Kasi una, yun nga, sabi ko before, nung dati, inisip ko lang kung nasaan yung roots ko. So, nung nakilala ko kayo, parang biglang nag-open siya ng another world na parang it's so overwhelming for me. Na biglang, oh my God, ang dami kong kailangan alamin, ang dami kong kailangan makilala, gano'n. So parang nakakatuwa siya na experience yung gano'n. At the same time, parang may feeling din ako na regret siguro na sana pala nang lumalaki ako ng bata. Mas ginalingan ko yung pag-aaral ko ng history. May pressure. So may pressure ako na gano'n. Ito yung mag-aaral ulit ngayon. Pero pwede naman late doon. Ang ganda po nung experience na sana pala, parang hinintay ko pa na magkaroon naman ng connection bago ko siya talaga interview. Parang dapat pala hindi ganun. Pero parang dapat tayo mga Pilipino, parang dapat alam natin yung history talaga natin. Kasi wala yun yung magdidirect ng buhay din natin, yung parang inspirasyon natin, yung pride. Mas nakakatuwa siya. May kwento at marinig yung mga kwento from different people. And at the same time, nakakatuwa na isipan natin yung mga tao na sinusuportahan yung
yung family. Kasi ako nung bata ako, talagang sila mommy, sila daddy, sila lolo, sila lola, kinikwento sa amin, ito kamag-anak mo, ito kamag-anak mo. Si Andres Bonifacio kamag-anak mo, si Gregorio de Jesus kamag-anak mo. But I never really bothered to ask, paano? Yun. So, nung iniwan ni Lolo sa akin yung mga writings niya, so doon ko nalaman na dapat palang inaaral natin yung, it's not just the family history, but because we are part of the Philippine history. At yun yung nawala sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung mga, kasi after ng Katipunan, after ng World War II, sino ba yung mga naiwan? Sila pa rin yung lumalaban. So, tapos maganda rin yung aral nila na hanggang ngayon, may sasabuhay mo. So, bilang isang researcher ni Emilio Jacinto at ng ilan pang mga lolo nating Katipunero, parang ang sarap isipin na yung aral nila na isa sa buhay natin ngayon. So, kasi si Emilio Jacinto ay ang kanyang aral ay napapaloob sa, bukod sa pagmamahal sa bayan, ay ang paggalang sa kababaihan at ang pagkapantay-pantay ng lahat ng tao. Which is applicable pa rin up to now. Si Direk. Okay, ako, masaya ako na nandun yung suporta ng gobyerno para bigyan hugay ng ating makayan. So we have also Sinag de Leon. Apo ng ating national artist. Ayan, si Felipe de Leon. Ano po bang inyong masasabi? Ayun, yung kagaya ng sinabi niyo. Masaya ako na naka-witness ako ng ganong ceremony kasi nga pinahalagahan ng Quezon City. Pero sana magtuloy-tuloy, sana buong Pilipinas at buong mundo. Tapos hindi pala natin kailangan maghanap pa ng ibang inspirasyon kasi matagal na pala nilatag na ni Emilio Jacinto yung mga guidepost or yung mga aral, pamantayan o kumbaga yung mga doon yung mga sa buhay o yung kartilya. Actually, yung kartilya yun na yun eh. Oo, parang kumbaga hindi mo na kailangan maghanap ng inspirasyon or mga sa ibang lugar. Kasi tayo, meron na tayong sariling atin. Parang hindi ka na kailangan maghanap sa internet, mga inspirational quotes. Kasi actually, yung buong kartilya, na yan, pag-aralan mo lang siya at isabuhay mo siya. Hindi siya kailangan na dokumento lang, na minememorya lang, na ano yung kartilya, ano yung nilalaman. Yung yung mga 10 utos ni Gregorio de Jesus. Diba, parang kumbaga, yun na yung mga pamantayan mo sa buhay, yun na yung pwede mong ipamana sa mga anak mo. Hindi ka na kailangan magsulat ng, kayong pwede kong isulat, ganun. Kasi nga, may mga tinanim na sila. Kailangan mo na lang isabuhay. At ang kartilya ng Katipunan, siya yung consider na parang constitution ng At ang maganda doon, siya isinulat ng isang hindi nagtapos sa abogasya. Diba? Yun yung magandang pagtuunan ng pansin niya. Kasi pagkapantay-pantay ng lahat ng tao, nakapag-aral, hindi. Kahit na, kasi ngayon, pag English speaking ka, kala mo matalino ka na. Tapos yun yung ginigiit hanggang ngayon. Parang, kumbaga, laging nilalagyan ng distinction. Kahit di ba nung panahon nila Aguinaldo, kailangan, kasi hindi yan nagtapos na abogado. Parang hindi naman talaga dapat yan. Kung meron kang magiging ambag, yun nga, ambag, ano yung gusto mong itulong. Lalo na kung na may puso kang maiaalay, yun yung mas kailangan kaysa yung ang tali-talino mo nga, hindi ka naman tumutulong. Wala rin yun. Kagaya ngayon, ang kailangan ay malasakit na lahat tayo dumanas ng pandemya. Sana actually dapat mula noon naging mas malasakit, may malasakit na yung mga tao sa kapwa. Pero hindi parang lagi inisip paano yumaman, paano umangkam ng pera. No? Oo. Dapat ganun yung mindset natin. Dapat, kung
lahat tayo. No? Oo. Oo, hindi pwedeng, kailangan ako lang yung aangat, ako lang yung ganito. Laging self-centered. Pero kasi hindi yan ang turo ng Katipunan. So, ang turo ng Katipunan ay ang pagdadamayan, lubos na pagdadamayan at pagkakaisa. So, dapat yun. Pag umangat ang isa, lahat tayo aangat. Kaya, Damay-damay na tayo. Damay-damay, damayan. Yun yung dahilan din kung bakit, kumbaga, hindi naman siya nag-fail. Pero yun yung dahilan. Kasi yung mga nag-tridor, meron silang sariling mga, hindi sila nagdadamayan. Kumbaga, iniisip nila agad yung pag-angat nila, yung sa pamilya nila, or sa sarili lang nila. Makasarili. O kaya, naghahanap sila ng, anong tawag doon, yung honor Self-worth. nila. Oo. Pero, hindi nila alam, sila yung naging, Meron kumbaga, tumalikod sa samahan. Hindi Diba? siya kasama dun sa 14 na aral ng Kartilya. Pero meron siya dun sa introduction na napakagandang ayan. Kung ang hangad ng pagpasok dito ay ang siya ay abuluyan o ang ginhawat malayo na katahimikan ng katawan, huwag magpatuloy. Sapagkat mabigat na mga katungkulan ang matatagpuan, gaya ng pagtangkilik sa mga naaapi at madaluhong na pag-uusig sa lahat ng kasamaan. So talagang, if you want to be with us, or if you want to be with Katipunan, pero ang gusto mo lang self-worth, Hindi ka self-centered. karapat-dapat. Huwag ka na tumuloy, hindi ka karapat-dapat. Kasi ang mga nandito, lubos na Ang gusto nila yung pagdadamayan. mga biglang yaman. Yun yung mga ngayon kaya nasa scam Kasi parang madali silang maakit. Kasi titriple raw yung ko sa baka ko, ganon. Parang pag titingnan mo yung kartilya, hindi ka maloloko. Kumbaga, yun nga, sabi mo, parang kahit sa present day, sobrang applicable at yung kung gusto mo maging makabayan, maging yung pakikipagkapwa, mas lalo mo pang isa buhay. Diyan ka lang titingin. Hindi ka na kailangan tumingin sa ibang foreign. Kasi ang galing ng Pilipino. Kumbaga, kikilalanin mo na lang. And take note ha, 23 years old lang siya. 18 years old nung sumali sa Katipunan. Ilang taon na ba kayo? 1920. Ikaw. Kalimutan na natin. Ay, sorry. Pero yun nga. So, nanggaling siya sa isang bata. Kabataan yung nagsabi ng konstitusyon or nung rule nila. So, actually, meron din si Gregorio de Jesus, no? Yung 10 tagubili. And then, meron din si Andres Bonifacio. Pero, ang hinahawakan ng Katipunan ay yung Kartilya. Kasi yun yung pinapalooban ng lahat ng kaisipan at kalooban ng isang Katipunero. Ako kasi, si Lolo Gidong ko ay Katipunero. Bukod kasi kay Emilio Jacinto, meron pa siyang pamangkin na mga sekreto de Katipunan, kapitan ng Katipunan. Pero of course, ang nailalagay lang sa libro ay si Lolo Miling. So, pero marami pang mga Katipunero sa Caloocan at ngayon ay bahagi na ng Quezon City. So, yun lang po. Ako tatanong ko kay tatay kung sino yung mga at-tinanay. Kasi marami kaming lolo na Katipunero. Hindi ko lang alam kung sino. Kailangan ko lang alam. Baka membro. Hindi lang sila naging pinuno. Hindi, isang paraan din to para maging mahimok yung mga tao. Oo. Balikan mo yung kung sino ka. Oo. Kung sino yung mga ninuno mo. Hindi lang dahil anak ka ng Katipunan, hindi. Alamin mo yung pagkatao ng iyong pamilya. At saka alam mo, yung pagkakaalam mo ng family history. Kagaya mo. Nabubuo yung pagkakatao. Kasi ako nung bata ako, sabi sa mataray ako, masungit ako. But later on, na-realize ko, ganito pala yung mga lolo ko. At nabuo yung pagkatao ko. So, hindi pala dapat ganito. Dapat ganito pala. Kasi ito yung mga ninuno namin,
So, bumabate, mabait, ganito ang itsura niya, ganito sila makisama sa mga tao. At saka maganda yung resulta nyon. Mas magiging, pag nakilala mo, magiging malapit ka. Yung pala, kapitbahay mo pala. Second cousin mo, third cousin mo. Ito, fifth cousin namin. Tapos yung nalaman ko sa inyo, halos lahat ng Katipunero ay magkakamag-anak. Yes. Parang ganun din naman yan, bawa sa isang samahan. Uunahin mong lapitan yung kamag-anak mo na naniniwala sa ganung mga prinsipyo, ganun. Kaya yun, talagang it makes sense na talaga yung mga Katipunero magkakamag-anak. Naisip ko lang, siguro kahit na hindi ko pa siya nakikilala nun, pero ngayon na parang nakikita ko yung mga ginawa niya. Ngayon naiisip ko na, kaya pala parang ganun din ako mag-isip. Nakikita ko yung connection namin dalawa. Kasi nakadugo mo. Lagi ko kong sinasabi, kasi di ba I work with choirs. So ang lagi kong sinasabi sa lahat ng workshops na ina-attendan ko, lahat ng clinics na ginagawa ko sa iba't ibang lugar. Lagi kong sinasabi na matuwa kayo na nandito kayo sa loob ng choir. Kasi yung choir ay, for me, siya yung parang ideal na state dapat ng community. Na dapat dito ka natututong makinig, makipagkakao-tao. And then, lagi ko sinasabi sa kanila na ayusin nila yung mga conflicts nila sa isa't isa. Kasi kahit gano'n sila kagaling na singer, hindi sila magbe-blend kapag mayroong mga clashes sa personalities. Maiipit yung boses. So, kasi parang ano kasi, or minsan ko parang magaling. So, nag-i-stick out yung voice. Walang tulungan, walang... At the same time, pagka yung kulang ng confidence, hindi rin magbe-blend. Kailangan bumantay ka dun sa level nung may inspire ka dun sa magaling mo na kasi. So, una-una din dapat kailangan marunong makinig. Marunong makinig, marunong makibagay. Kami dito sa One Quentista, lagi namin sinasabi, we are family. So, the problem of one is the problem of all. So, in as much as possible, we always wanted to help people in different manners. So, merong kailangan ng help halimbawa sa music, meron sa literature, at saka ang gusto natin, may mga lumalapit sa atin na katulad ng isulat yung kasaysayan ni ganito, ni ganyan, which is good kasi share namin yung talent namin. Yes, saka nagkaroon na sila ng trust na, nasimulan na nila, pwede na ipagpatuloy sila. Yes, tsaka nagpapasalamat din ako sa Quezon City kasi nakikilala na rin yung One Quentista. So ito yung dating Galauran Mini Museum na anak ng NCCA project namin noong 2020 na ang kwento ng isang kwento. Ang partida ng Katipunan ni Emilio. Ang kabagayang pinabuhusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasan ang masinsing tabing na nakahubulan sa kaisipan at magtuklasan ang tunay na lindas ng katuwiran at kaliwanagan. Ngayon, ginugugol sa isang malaka at banal na kadaliman ay kahoy na walang limay at damong nakamandag. Ang gawang magaling na naglilakad sa pagkikita sa sarili at hindi talaga nasang gumawa ng kagaliman ay di kabalitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos. Gawa't pangayon sa talagang katuwiran. May timbang ang kulay ng balat. Lahat ng tao ay magkakapantay-pantay. Mangyayari na isa'y nilibitan sa nailong sa yaman sa ganda. Ngunit di malilibitan ang pagkakao. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak ng kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay mangyayari magbalik. Ngunit panahong nagdaan na hindi na mula pang babalik. Ipagtanggol mo ang inaakit. Pamakahin ang umaakit. Ang taong matalinoy, ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Sa daang matinik ng buhay,
Lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan na rin. Ang babae ay hindi ng isang bagay na libangan lamang, kundi ang katuwang at karamay sa mga kahirapan ng buhay. Gamitin mo ng buong pagkakitagan ng kanyang kainaan at alalahanin ang inang naglubhagan at nag-ibig sa iyong kasanggulan. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid mo iba. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa talos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalik ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng mukha. Wagas at tunay na mahal na tao, ay kahit na kung gubad at kahit walang nababatid, kundi ang sarili mo na. Yung may magandang asal, may isang pangungusak, may dangal at yung di nagpapaangkit, di nagkikapin, yung marunong magdanggan at magpinagmuna sa bayang niluang. Paglaganap ng mga aral na ito at maningting na isisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kabaabang sa kapuluan at sa bugan ng matamis niyang liwanag. Ang langad na isang magkakalahit magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniis ng kahirapan labis ng natutimbasan.
sa may duhon, ubusin kinis, kung sa pagkakainin, buhay kapalit, ito'y kapalaran, at tunay na langit. Aming pag-ibig pa, ang liit kaya, sa pagkadalisay at pagkadakila, kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ating pag-ibig pa,